Ganito ang mangyayari kapag kulang sa talino ang isang lalaki. Masasaksihan mo ngayon kung paano ako dumisiplina sa isang tanga. May aanalisahin tayong komento sa video na ito. Hindi dahil espesyal ang taong ito, kundi dahil naguguluhan siya sa kung anong uri ba ng prinsipyo at uri ng pagkalalaki ang nakatatak sa mga aral natin. Akala kasi niya ang uri ng pagkalalaki at prinsipyo natin ay katulad lang sa mga typical na male influencers dyan na nagtuturo ng pagiging babaero, ignorante sa mga babae, pimp mindset, masyadong mapagmataas pagdating sa relationship dynamics at nakafocus lang sa kung ano ang mabe-benefits ng lalaki sa isang relasyon. Akala niya ganyan ang pagkalalaki at prinsipyo natin. Isa kang tanga, baby boy. Nag-comment siya sa isa nating 5 AM walking video na kung saan tinalakay natin doon ang bittersweet na realidad kapag nakatagpo ka ng babaeng sasamahan ka kahit walang-wala ka pa at nagsisimula ka pa lang. At aware ako na hindi lahat ng lalaki ay mauunawaan ang topic na ito. Kaya nga binanggit ko pa sa intro na usapang tunay na lalaki lang ito at hindi nga siya nakarelate. Ang sabi niya, anong nangyari daw? Bakit pang beta male na raw yung content natin? Beta male na pala ang pagpo-provide bilang lalaki. Ikinahihiya na pala natin yan ngayon. Beta male pala ang tawag sa mga lalaking nagtatrabaho para may maiprovide sa asawa at sa pamilya nito. Nasaan ang utak mo, baby boy? Nasaan ang pagkalalaki mo? Anong klaseng masculinity mayroon ka? Daig ka pa ng langgam. Siguro yung father figure mo iniwan kayo at hindi nag-provide sa inyo ng pamilya mo. Tapos iniidolo mo pa rin. Isa kang ang tanga. Kawawa ang magiging asawa mong mangmangka. Anong gusto mo? Ikaw pa ang bubuhayin ng babae. Napaka-demanding mo naman. Para kang prinsesa. Gusto mo babae pa ang magpo-provide para sa'yo. Babae pa ang bubuhay sa'yo. Abay, kupal ka na nga. Ubod ka pa ng katamaran. Gusto mo pagsisilbihan ka lang. Tapos hindi ka nakikilos. Tinalo mo pa ang Disney princess niyan. Tapos ikakatuwiran mo yung beta male mo. Isa kang ang supot at hilaw dahil nagtatago ka pa rin sa mga ganyang bulok na ideologies. Alpha, beta, sigma, mag-matured ka naman. Hindi ka na bata para itali ang pagkalalaki mo sa mga labels na yan. Nauunawaan mo ba yan? Malamang hindi dahil lalampas lang yan sa ulo mo. Masyado yang malalim para maunawaan ng isang iyaking bata na nagdedemand ng princess treatment mula sa babae. Sobrang nakakahiya ka. Tapos may isa pa, ito ang sinabi niya. Kine-question niya kung bakit ba may mga bagay at mga karanasan na dapat mong maiprovide sa babae bilang lalaki. Tingin ko dito, nag-overload ang utak niya at hindi kinaya ang simpleng mensaheng yan. Kaya himayin natin at mas pasimplehin natin upang kahit grade 1 ay maunawaan. Bilang tunay na lalaki, hindi yung kupal, supot, hilaw o iyakin, kundi bilang tunay na lalaki, responsibilidad mo talaga ang mag-provide. Ngayon, kung hindi ka sang-ayon dyan, edi doon ka nabibilang sa kusina. Ipagluto mo kami ng sinabawang isda dahil kami na ang magpo-provide ng isdang lulutuin mo. Tama, hindi ba? Ayaw mong mag-provide, edi kami na lang ang magpo-provide. Tapos doon ka na lang sa kusina. Ipagluto mo na lang kami, baby boy. Malakas talaga ang kutob ko.
na yung tumayong father figure mo ay hindi good provider. Dahil doon pa lang sa statement ko na may mga bagay at karanasan na dapat na ibibigay mo sa babae, lalo na kung deserve ito ng babae, ay hindi mo na sinang-ayunan. Diyan pa lang supot at iyakin ka na agad. Paano kung deserve nung babae ang marangya o magaang buhay? Dahil hindi siya pangkaraniwang babae lang, hindi mo pa rin ba ibibigay? Eh di kupal ka na nga, bitter ka pa. Sa bagay, hindi ka pa siguro nakakakilala ng babaeng genuine, sweet, feminine at may takot sa Diyos. Kupal ka kasing lalaki, kaya ang mga naa-attract mo ay mga kupal ding babae. Kung ano ka, yun lang din naman ang maa-attract mo, hindi ba? Kung tae ka, di langaw lang ang lalapit sa'yo, hindi paro-paro. Nauunawaan mo ba yan? Kung ayaw mo sa mindset ng pagiging provider, di manahimik ka na lang. Hindi yung kung ano-ano pang sasabihin mo, hindi mo lang naman talaga kayang mag-provide. Ano, bars? Marami pa yan, Mars. Itong kasunod, mas nakakayanig ng pagkalalaki. Narito ang isang kasuputan na komento niya. Basically, kine-question niya dyan kung bakit ba raw uunahin niya ang ikasisiya o ikasasaya ng babae. Wala naman akong sinabing uunahin. Sa kanya na lang galing ang salitang iyan. Ngunit ano ba ang gusto mo? Ikaw ang pasasayahin. Bading kang ang kumag ka dahil nagdedemand ka talaga ng princess treatment. Ganito na ba ang mga lalaki ngayon? Sobrang needy at sobrang demanding at halos umastang parang babae na rin. Baby boy, baka hindi ka lang na-inform. Being a man is all about being a man. Ang pagiging lalaki ay puno ng pasakit. Masaya ka man o hindi, f*** your feelings and be a man. Akala mo ba masaya ang maging lalaki? Being a real man is hard at wala sa bokabularyo natin ang salitang masaya. Magtatrabaho ka, magpo-provide ka, magpo-protekta ka, magpapakalalaki ka at gagawin mo yan hindi dahil masaya kundi dahil tunay na lalaki ka. Naunawaan mo yan. Happiness is for women and children. Ang tunay na kaligayahan ay para lang sa mga kababaihan at mga bata. Dahil sa oras na maging ganap ka ng lalaki, hindi na talaga masaya ang buhay. Mahirap na. Ngunit kailangan mo pa ring magpatuloy. Tapos ikaw, magdedemand ka na pasayahin ka. Disney princess ka nga talaga. Ganyan ang mga modernong lalaki sa panahon ngayon. Mga iyakin, demanding, entitled. May mga bayag lang pero asal babae na rin. Ang gusto, sila ang pagsisilbihan, sila ang paglilingkuran at sila ang pasasayahin. Kaya lalong hindi nakakahanap ng matinong babae dahil sa ganyang mindset. Baby boy mindset. Oo, binanggit sa Ephesians 5 verse 22 ang tungkulin ng isang babae sa asawa nitong lalaki. Ngunit wag mo rin kakalimutan, iho, ang sinasabi sa sumunod na verse sa 25. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin ang sinasabi sa 25, wag ka na rin magdedemand ng sinasabi sa 22. Kung hindi mo kayang ibuwis ang buhay mo para sa kanya, wag ka ring magdedemand ng kahit ano mula sa kanya. Yan ang biblical definition ng isang tunay na lalaki. Kaya kung sumusubaybay ka sa turo ko, tapos ganyan naman ang uri ng pagkalalaki mo, makakaalis ka na, baby boy. Sa dami ng nag-comment, namumukod tangi kang hindi nakarelate. Kasi nga hindi ka ganoong klaseng lalaki. You act like a boy pretending to be a man but craves a princess treatment from a girl.
nakakahiya ka niyan. Kaya sa mga tunay na lakan ng ating kawan, tatandaan niyong walang bobo sa atin dito. We have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig dyan, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.